naligom kita karon aron nga sa katapusan higayon atong masulpong atong ipahidunang lawas sa tunsoon. Hining paglubong bisan asa nga tradisyon sa kalibutan ato yung pinalubong ang mga patay. Pero sa Bible na significance nga nung ilubong nato ang atong nahigupa sa kinabuhi. Iyon pa ni Apostol Pablo, ang paglubong daw sama kini sa pagtisok sa usa ka liso diha sa yuta. Sa ato pa kining atong ilubong karon, lawas na temporary o madunot ra. Apan mabot ang panahon nga muturok kini pagbalik. O sa pagturok kini, na siya lawas na pili na yun mamatay. O kunya makauban na nato sa hingpit ang atong Ginoo. Wala karon maglubong ta sa usa ka igsuon, dili ingon nga murag walay pagkaon mo dili. Ang mensahe nga ato nadunggan kato nagatan-aw sa live. Baro na kaayo. Bayrola. Bayrola. Ang atong paglaom ingon ng mga Kristohanon, dili siya ingon nga superstitious o tumo-tumo ra. Gibase nato sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo na nasulat, unay dokumento mag-ibilin sa Ginoo para mahibalot ang sa mahitabo human kinabuhian. Mao na nga, puno kita sa paglaom, bisan pag-atubang kita kamatayan. Ngayon si Pastor Ben is talking about the sting, the pain, the pangs of death. And yet we have hope. Tinuod na siya, kung hila kita mo na nga, usay mga Kristohanon, kung nga nato, nakikita mo hila, kaya lagi, Kristohanon ta, dili pa na may pasamot sa Thessalonians ka na maghila ka marag walay pang tao. Yes, we can actually, hindi kita mag-express sa itong grabe na kasubo o paghila. Normal man na siya. Kaya usa na sa litawag ng fangs or sting or kasakit sa kamatayon, separation, kaya itawag na kasakit sa kanang pagkahitulak sa tuminikugma. Pero pasalamat many times din sa chapter 15, mabasa na ito kang Pastor Gard, ang Pastor Gard na dunga po na ito, ang Pastor Ben, karong pamuntakon. Kapila gikot ang pulong sa Ginoo. Dili misteryo ang pagkabanhaw sa tao o pagkabanhaw ni Jesus Christ, dili siya mystery. Apan, nakabatunta sa kanang benepisyo na dugang ni ini sa sulat ni Apostol Pablo. So mga igsuon, ilubong man nato ang igsuon, pero murag sama ta sa usa ka mag-uuma nga nagtanong og tinggas na lisong nagpaabot sa panahon sa harvest nga kini mo tubo unya moabot ang panahon na magkitay lang gihapon kita naghatag ka nato paglaom mga igsuon. Si Jesus Christ mismo nagingon sa Juan 11:25, Jesus said, "To hear I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even till he dies. Whoever lives and believes in me will never die." So mauna ako pinauman. Dili yun aksidente ang kamatayan sa tao. Kaya bisan pa man gani ang gagmay mga langgam, dili sila mamatay kung dili kabubuton sa Diyos. Kita pakaha. Naghimok, sumala sila kwa sinula nga, uban na rin mga kumain, kung nadala pa lang ito sa kita, uban, kung wala pa lang siya dahil wala tayo sila siya, no. Wala yung aksidente sa kamatayan. Bisan gani ang langgam, din aksidente ang iya kamatayan. Kita pakaha ang mga anak sila. So I believe na mao na din ang sakto na oras sa mga mister sa pagpiso sa dinhawa pag-iwan sila sa siya. Mao na nga, ato man siyang ilubong, naglaong ta sa adlaw sa pagkamanhaw. Mao na magpasalamat ta sa Ginoo kay nahimong ta man sa Dios. Karon diri ko na may mga kaila, ko na may mga pamilya, mga mister na wala ka nakasiguro asa ka paingon kung mamatay ka. Wala ka nakasiguro, ayaw na magsalig sa Muralin, ayaw magsalig sa Muralin, ayaw magsalig sa isulti sa man. Saligi ang ulong sa Diyos na nagingon. Sige nung sa Kristo, mga teror na manluluwas. Siya namatay, ginubong kabanhaw. Araw ng isang sa musalig ka niya, tagaan niya, pinabuhin mo rin katapusan. Ano nagingon diri? Ang muduol ka Kristo. Bisan siya mamatay, mabuhi siya kung saan kasi Kristo mo ipagkabanhaw. Mga nang imong kinabuhi, kung wala pa ka nakasiguro, karon nga panahon na mismo, dili na, ulahin na mo niya, magkakabanhaw.
kabalo. 5 minutos, isa ka oras yung karon di ka kabalo sa bitabok sa imong kinabuhi. Usa, atong sigurohon. Usa pag siguro, ihawato na to si Kristo. Diha, sa atong kasing-kasing, ato siyang buuhan, ang iyang kamatayon sa krus o ang bayan sa atong sala. O kagatan na kinabuhi gaya. Mao ka na ang ingon sa pulong sa Ginoo. Kaya ato nang itugyan ang lawas sa atong igsuon. Nagiun ang pulong sa Dios nga ang atong lawas gikan sa abog. Mubalik ni sa abog. Apan, nagiun si Apostol Pablo na to be with the Lord is far better. Absence from the body, but presence with the Lord. Amahan nga langit nun, itugyan namo ang lawas sa among igsuon. Apan malaumon kami sa adlaw sa pagkabanhaw, uban sa tanang mga balaan no Dios. O malaumon kami nga ang kinabuhi ni Ma'am Esther magahatag kanamo obligasya sa pagkamaalagaron, pagpanghabig og kalag o pagkamahigugmaon sa kalag sa mga tao. Amahan nga langit nun, among itugyan kini nga lawas diya sa abog, apan ang iyang espiritu kalag nasa imong presensya o malaumon kami sa adlaw sa pagkabanhaw. Itugyan namo si Ma'am Esther Plali diha sa imong magkamot. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Sa adlaw nga mubalik na ang atong nga Ginoo, ang iyang kadalagang makita ta. Ang kanang Ginoo saon sa kalangitan, sadya ang panagkatigom sa tanan. Sadya nga panagkatigom, sadya nga panagkatigom sa tanan nga balaan. Sadya nga panagkatigom, Panginoon sa langit. Oh, labay, shumoy. Sadya nga panagkatigom sa tanan nga Bye for now, Ma'am Esther. sadya nga panagkatigom sa mga linuwas dito sa langit. Sa walay luwa-luwa pagkabot niya doon lang isa at adlaw niya muabot man. Sa kalit sa usa ka pagpamilok mo sugat ka, usa ka ang turan maging uban niya. Sadya nga panagkatigom, sadya nga panagkatigom sa tanan nga balaan. Sadya nga panagkatigom sa mga linuwas dito sa langit. Ashes to ashes, dust to dust, we commit to you, to this ground, the body of Ma'am Esther, Heavenly Father. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, the Lord bless you and keep you. The Lord will keep His face to shine upon you, be gracious unto you, and give you peace. Both now and forever, the love of the Father, and the grace of the Lord Jesus Christ, and the ministry of the Holy Spirit, both now and forever. Amen and amen. Ayaw